Para po sa iba, sinasabi po nila na hindi naman daw po mahalaga ang relihiyon o iglesia. Bakit? Ang kanila pong paniniwala, ang mahalaga relasyon o kaugnayan daw sa ating Panginoong Hesukristo. Pagka tinanong mo naman, bakit? Paano ka ba nagkaroon ng kaugnayan o relasyon sa ating Panginoong Hesukristo? Ang sasabihin po, sapagkat sumasampalataya daw siya kay Kristo. Sapagkat si Kristo daw tinanggap niya sa kanyang puso bilang personal savior o pansariling tagapagligtas. Akala po nila, pagka ganon, yun na nga, ang katunayang sila ay may kaugnayan sa tagapagligtas. Mga mahal po naming nakikinig ngayon, kung Biblia po ang ating sasangguniin, sino po ang tunay na may kaugnayan sa tagapagligtas na si Kristo? At ano ang kaugnayan niya rito? Pakinggan po ninyo ang Biblia sa Efeso 5:32, pagkatapos po ay 23. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Sana po napansin po ninyo, ayon po sa Biblia, alin po o sino po ang tanging may kaugnayan sa tagapagligtas na si Kristo? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Ano yung kaugnayan na yon? Ang sabi po, dakilang katotohanan. Kaya pag sinabi nila na Kristo lang, ayaw nila sa iglesia, yun po ang dakilang kasinungalingan. Iyon ang malaking kamalian. Bakit? Ano po ba ang kaugnayan ni Kristo sa kanyang iglesia? Sana po, napakinggan din ninyo sa talatang 23, ang sabi po, si Kristo ulo. Yung iglesia niya, katawan. Hindi po ba yun kaugnayan ng ulo sa kanyang katawan? Kaugnayan ng katawan sa kanyang ulo? Bakit mo pag-iiwalayin? Kaya nga po sa ibang talata ng Biblia, sa Efeso 2:15, Kristong ulo at yung iglesia na katawan niya, hindi na dalawa, hindi na marami, isang taong bago. Ano ba ang kaugnayan ni Kristo sa kanyang iglesia? Nandun din po sa talata. Ang sabi po, si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang katawan. Kaugnayan ng tagapagligtas sa kanyang ililigtas. Ang nakalulungkot po sa iba, oo, tinanggap nga ang tagapagligtas. Hindi naman tinanggap ang ililigtas. Paano siya maliligtas? Inuulit po natin, hindi po natin sinasabing ang tagapagligtas ay ang iglesia. Hindi po. Isa lamang ang tanging ibinigay ng Diyos na tagapagligtas. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit kung si Kristo ang tagapagligtas, alin ang kanyang ililigtas? Yung iglesia na kanyang itinatag, iglesia na kanyang katawan, iglesia na kanyang pinangunguluhan, iglesia na tinubos niya ng kanyang dugo, iglesyang nakasulat sa Biblia, iglesia ni Kristo. Dahil po sa mga katotohanan niya, ano ang utos ng tagapagligtas? Dahil sa kahalagahan ng iglesia na kanyang ililigtas. Pakinggan po ninyo. Ganito po ang ating matutunghayan sa Juan 10, ang talata po ay 9. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan,
sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Dahil po sa napakahalaga ng iglesyang itinatag ni Kristo, ano utos niya sa lahat ng mga taong gustong maligtas? Ang sabi niya, sino man anyang pumasok sa loob ng kawan, maliligtas. Gusto niya ang tao pumasok sa loob ng kanyang kawan. Alin po ba yung kawan? Iba pa ba yun sa iglesia ni Kristo? Sa bagay po, binasa ko na kanina, pero muli ko pong babasahin. Ano po? Gawa 20:28. Ganito po ang turo ng Biblia. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang dugo. Alin po yung kawan? Biblia po sumagot, iglesia ni Kristo. Anong utos ni Kristo para ang tao'y maligtas? Pumasok sa loob ng kanyang kawan. Hindi po sinabing sumampalataya ka lang. Yung sumasampalataya, may gagawin. Anong gagawin? Susundin ang utos ng sinasampalatayanan niyang tagapagligtas na si Kristo. Ano utos? Pumasok ka. Saan? Sa kanyang kawan. Ang kawan po, iglesia ni Kristo. Nangangahulugan po ba na sapat nang maging kaanib lang sa iglesia ni Kristo para ang tao'y maligtas? Ganun po ba ang ibig sabihin? Pakinggan po ninyo, Apokalipsis 14, 12 hanggang 13. Ganito po ang ating matutunghayan. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad, ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig kong isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ibig po bang sabihin, sapat ng umanib lang sa iglesia ni Kristo para maligtas? Ay, hindi po. Pagka ikaw ay kaanib na sa tunay na iglesia, may hahanapin pa ang Diyos sa iyo. Ano yun? Ang sabi po, magtiyaga ka sa pagtupad sa mga utos ng Diyos. Ano ba? Sa pananalig at pananampalataya kay Jesus. Kaya, ang tao para maligtas, maging kaanib sa tunay na iglesia. At sa loob ng iglesia, dito aalagaan ka. Mamalagi sa pagsunod sa utos ng Diyos. Manatili ka sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Gaano kabuti kapag ka inabutan ka ng kamatayan o kaya ng paghuhukom, iglesia ni Kristo na mamalagi sa pagsunod sa utos ng Diyos at pananampalataya kay Kristo. Ang sabi po, mapalad ang mga nangamatay sa Panginoon. Eh bakit mapalad? Namatay na nga, mapalad pa. Magpapahinga sila sa kanilang mga gawa. Yung kamatayan pala ng tunay na iglesia ni Kristo, sumusunod sa mga utos ng Diyos, sumasampalataya kay Kristo, pagpapahinga lang. Bakit pahinga? Pagdating ni Kristo sa araw ng paghukom, kukunin ka niya, ililigtas ka niya, dadalhin ka niya sa piling niya at sa Ama, sa bayang banal, sa buhay na walang hanggan. Hindi po ba yan ang pag-asa ng tao? Lumingon ka sa paligid mo. Tignan mo ang nangyayari sa daigdig. Ang narito, kasamaan, kabiguan, gutom, hirap, hinanakit, kaligaligan, kawalan ng katarungan. Pero natitiyak mong ikaw ay ligtas. Dumating man ang pagpanaw, ang sabi ng Biblia, nagpapahinga ka lang. At ang lubos na kapahingahan, doon, sa bayang banal, sa piling ng Diyos, pagdating ng araw ng paghukom. Kung gayon, mga mahal po naming kaibigan, mga kababayan, at mga panauhing narito, sa mundong ito na puspos ng ligalig at kahirapan,
huwag niyong kalilimutan, meron tayong nalalabing pag-asa. Sino po ang ating pag-asa? Si Kristo, ang ating tagapagligtas. Pero paano kanya ililigtas? Itinatag niyang kanyang iglesia para sa iyo, para sa atin. Kaya ang pag-asa natin, si Kristong tagapagligtas at ang iglesia na kanyang ililigtas. Kaya tama, sumampalataya tayo kay Kristo. Manalig tayo sa Kanya. Pero higit pa doon, sumunod tayo sa Kanyang mga utos. Hanapin natin ang tunay na iglesia na Kanyang itinatag, iglesia ni Kristo. At doon, magsama-sama tayong umanib upang masakop ng Kanyang gagawing pagliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom.